Napanood ko nga dito sa Facebook kung paano gumawa ng DIY na tapa, kaya naman as a person na mahilig sa tinapa, ay hindi nga pwede na hindi natin to gayahin. Kaya naman let's simulan na natin. Ganitong isda nga ang napili kong gamitin sa paggawa nitong DIY tinapa, tamban nga raw ang tawag dito. Pero kahit anong uri ng isda mga mare ay pwede nyo nga gamitin. Pero ako ay ito na nga munang tamban ang aking gagamitin dahil susubukan ko pa lang naman. Sa lalagyang maitakip ay naglagay lamang ako ng isang tabong tubig at naglagay din ako ng isang dakot na asin, at pagkatapos ay inilagay ko na dito isa-isa yung mga isda na hinugasan natin kanina. Ayun nga lang din nalaman na isdang tamban din pala ang tawag dyan, at dalawang klase pala ang isdang tamban. Yung isang tamban nga lang ang kilala ko dahil yun nga yung matinik at meron nga siyang maraming kaliskis. Maraming tinik din naman ito, ang pagkakaiba nga lang ay wala nga itong kaliskis. Pagkatapos kong mailagay ang mga isda, inilagay ko nga muna ito dito sa aming refrigerator dahil bukas ko pa nga ito lulutuin. Basta kailangan nga muna siyang mababad sa asin para nga magkaroon ng lasa. Fast forward na nga tayo mga mare ko dahil kinabukasan na nga ito at sisimulan ko na nga ang paggawa nitong DIY na tapa. Inuna ko na nga muna itong kawa na aking gagamitin upang habang nagsasalansan nga ako ng isda dito sa steamer ay umiinit na or kumukulo na nga yung tubig. Pagkatapos mababad ng mga isda dito nga sa tubig na may asin ay magiging kulay pula nga pala ang mga tubig nito. Medyo inibak nga lang ang kulay nito dahil baka mapalo tayo ni Meta, bawal yun dito sa Facebook. Naglagay nga din pala ako ng kaunting mantika dito sa ating steamer para hindi nga manikit itong ating mga isda. Inihani ko nga lang ng mabuti itong mga isda na binabad natin dito sa steamer at nagkasya nga dito yung 1,5 kilo na tamban. Sobrang lakas nga nitong apoy ko at saktong-sakto nga rin na kumukulo na itong tubig, kaya naman inilagay ko na nga dito yung mga steamer. I-steam nga lang pala natin muna yan dyan hanggang sa maluto nga yung ating mga isda. Siguro nga ay mga 10 minuto ko nga lang yung hinayaan dyan sa apoy at pagkatapos ay inahon ko na rin. Lutong-luto na nga ang mga yan, kaya naman binuksan ko nga muna itong takip para sumingaw at pas madaling lumamig. Kailangan daw kasi bago natin ulit yan isalang ay tuyo na at tuyong-tuyo na nga yung kanyang mga balat. At eto na nga tayo sa pinaka-exciting part dahil dito sa part na ito ay ito na nga yung paraan para nga maglasang tapa itong ating mga isda. Naglagay lamang ako dito ng foil at pagkatapos ay gagamit lamang ako dito ng 3 piraso ng tsaa. Maglalagay din ako ng asukal at maglalagay din ako dito ng ilang dakot na bigas. Sa tsaa nga mga mare ay pwede nyo nga gamitin kahit anong brand, wag lang nga lang daw yung pampasexy dahil baka nga pumayat itong ating mga tinapa. Pagkatapos kong mailagay nga yung lahat ng ingredients na ating gagabitin para maging tinapa na nga itong ating mga isda ay sinalang ko na nga ulit ito dito sa apoy. Wala kang ibang lalagay dito kung hindi yun nga lang nakita nyo sa video at hindi ka nga rin maglalagay dito ng tubig. Sinalang ko na nga ulit itong steamer para nga pag nasunog na yung ating mga nilagay na mga ingredients ay dito na nga talaga dumiretso sa ating mga isda. Nagkaroon pa nga ako ng problema dito dahil parang angat na angat nga yung steamer dito sa ating kawa. Kaya naman ang ginawa ko ay talaga namang hinarangan ko nga yun ng mga foil para naman talaga yung mga usok na manggagaling nga dun sa ating inilagay kanina ay rektang-rekta talaga dun sa ating mga isda. Nagantay nga lang ako dyan ng 15 minuto at pagkatapos nga noon ay ganyan na nga naging itsura ng ating bigas, tsaa at asukal. Sobrang excited na nga talaga ako dito dahil gusto ko nga talagang malaman kung lasang tinapa nga talaga itong aking ginawa. Sobrang tuwang-tuwa nga ako dito dahil pag open ko nga nitong steamer ay talagang mapula nga itong mga isda at kamukha na nga siya talaga ng tinapa. Para nga magkaalaman na ay kumuha nga ako ng 1 piraso at tinikman ko ito dahil pwede naman na itong kainin. Kailangan ko nga itong tikman para nga magkaalaman kung talagang lasa na ba talaga siyang tinapa. Tuwang-tuwa talaga ako at napalipalirit nga ako dito dahil nga sobrang kalasa na nga siya talaga ng tinapa. Medyo matabang nga lang itong pagkakagawa ko dahil siguro kakaunti nga yung asin na nilagay ko. Kinabukasan para mas pil na pil ko nga itong tapa ay talaga naman sinubukan ko nga ang magprito ng ilang piraso nito. Habang piniprito ko nga ito ay talagang parang tunay na tinapa nga siya dahil amoy tinapa nga ito nung aking piniprito na. Sobrang mahal nga ng tinapa kaya kung ako sa inyo ay mag-DIY na nga lang din kayo ng tapa at makakatipid kayo tapos makakarami pa kayo. Sa susunod ay ibang isda naman ang aking susubukan na gawing tinapa dahil nga dito sa bahay ay paborito nga yung mga ganito. No ulam lang namin ito kasama nga ang kamatis ay talagang ulam na. Kung nalaman ko lang talaga ng maaga na ganito lang pala kadali gumawa ng tapa, edi sana hindi na ako bumibili sa palengke. Charis! Sarap na sarap nga ng kain ko dito dahil may ulam nga din kami dito na puso ng saging na ginataan at napakasarap ngang ipares itong tinapa dito sa aming ulam.